nag-send po sa akin halos yung sa Luke 23 Luke chapter 23 verse 43 po. Sabi po ng Panginoon dito. Sabi po dito, and Jesus said unto thee, verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So ito po yung time na yung Panginoong Jesus po ay nasa krus na po siya. So meron po siya may katabi po siya dalawang makasalanan, magsanao po. So, sabi po ng Panginoon sa kanya, no, sa Tagalog po, sabi po sa kanya na ngayon din ay kasamahin kita sa paraiso. So yun po, yung katabi niya po yun is criminal po, no? Criminal. Yun po yung isa po is parang sinusubok po yung Panginoon. Sabi niya po na kung ikaw ang Panginoon, ba't di mo ligtas yung sarili mo, ligtas mo rin kami. So, parang katulad po sa ating mga tao. So may mga tao po no, na ang gusto po nila sa Panginoon is parang buhay po dito sa mundo. Gusto nila, kung ikaw yung Panginoon, bakit mahirap kami? Kung ikaw yung Panginoon, bakit marami kami problema? Bakit ganito nangyayari sa magulang ko, sa kapatid ko, sa sarili ko? So may ganun po mga tao. No? Pero yung isa po magnanakaw po dito, sinabi niya po sa Panginoon na sa verse 41 po, sabi dyan, and we indeed just, verse 42 po pala. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So sinabi ko lang, sinabi ko na magnanakaw. So yun nga po, sabi ko na Panginoon is, today shall thou be with me in paradise. So sa tatlo po ito, yung Panginoon Jesus po, nasa matindi po siya, po yung sinabi po ni Brother Francis na talaga yung katawan po ng Panginoon, puro sugat, halos di na po makilala. Yung laman po, talagang labas-labas na po, no? Ayun po, at yung Panginoon po na to, is nalalapit na po siya sa kamatayan niya po, no? At ayun, pero kahit nasa ganung pong sitwasyon yung Panginoon, siya po, nagbigay po siya ng pag-asa sa isang taong makasalanan. Na pinapakita lang po na ito na yung biyaya po ng Panginoon is umaabot po kahit sa huling buhay po ng isang tao. So unang-una po, may pag-asa po kahit makasalanan po tayo. Tulad nga po na sinabi ko kanina, kausap po ng Panginoon Jesus is yung kriminal. So wala pong may pagmamalaki sa mabuting gawa. Kumbaga, wala siyang may pagmamalaki na naging mabuti ako, mabait ako, naging marami ang ginawang mabuting bagay. Pero dahil sa kanya, wala po siyang may pagmamalaking gano'n, no? Pero dahil sa kanya pong pananampalataya, tinatawag po siya ng Panginoon, tinanggap po siya ng Panginoon. So hindi po lang yung nakaraan po natin para mapunta po tayo ng langit. Kasi sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8, but by grace are you saved through faith. So sa pamamagitan po ng pananampalataya. So, ayun po, marami po sa ating mga tao na ang gusto po nila ay talagang tumitingin po sila sa nakaraan ng tao. Nakabasa sila kung gaano kabigat yung kasalanan bago tayo matawarin. Matindi kasalanan ito sa akin. Hindi ko mapapatawad yan. Ay ito, hindi naman ganun kabigat. Pero yan, may mga ganun po, no? Pero sa Panginoon, hindi po siya tumitingin sa nakaraan ng buhay po natin, ng kasalanan po natin. At tinitingnan niya po yung puso po natin, yung paglapit po sa Kanya, paghingi po ng tawad, At ang kaligtasan po ay hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pananampalataya. So yung magnanakaw po na to, wala na po siya, hindi na po siya nabigyan ng pagkakataon, o hindi na po siya nabigyan ng oras para gumawa po ng mabuting bagay. Hindi na po, kasi yun na po yung huli niyang hantungan paghingi niya po ng tawad sa Panginoon, hindi na po siya nabigyan ng pagkakataon para bumawi sa mga nagawa niya ng mga naargabyado niya pong tao. Pero sapat po yung simpleng pananampalataya niya kay Jesus para maligtas po siya. So hindi po kailangan maging perfecto para maligtas. Ang kailangan po is yung pananampalataya, yung totoong puso po natin maglapit sa Panginoon. At ang kaligtasan po ay agad-agad po yan. So once na lumapit po tayo sa Panginoon, sabi po ng Panginoon sa kanya, today, sabihin, nung time din po na yun, nanampalataya yung magnanakaw,
that time din po is niligtas po siya ng Panginoon. Kung hindi po sinabi ng Panginoon, sige, mamaya, or bukas, or sunod makalawa, hindi po, ang sabi po ng Panginoon, today, ngayon din. So kapag tinanggap po si Jesus, may katiyakan agad yung buhay natin na walang hanggan. So, minsan po, sa kaibigan po natin, ang tao po kasi, ang hangad nila ay yung pasiyan nila is pagbabago bago pagpapatawad. Pero sa Panginoon, pagpapatawad bago pagbabago. Ibig sabihin, kasi kung ang tao po, ang gusto po nila kasi, ang pagbabago po muna bago pagpapatawad. Halimbawa po, may kaibigan po tayo, mga kakilala. Madali tayong patawarin pag nakikita nilang nagbabago ka na. So madali akong patawarin pag nakikita ko na nagiging mabuting tao na ako or nagiging mabuting ako sa kanya. Pero ang Panginoon po, kahit makasalanan ka, humingi ka ng tawad, ang Panginoon po mismo yung magbabago po sa atin. Kumbaga, sa proseso po, kasama po ng pagtanggap sa Panginoon, is yung pagbabago po natin. So, ayun po, ang kaligtasan din po ay personal po. Sabi po ng Panginoon, thou shalt be with me. Okay, hindi lang langit po yung pinangako ng Panginoon, kundi yung relasyon po sa Kanya. O na ang tunay na gantimpala po ay makasama po natin si Kristo. Po sa buhay na walang hanggan. So, ayun po, ang langit din po ay totoo. Okay, inihanda po ng Diyos yung langit para po sa atin. Sabi po rito, in paradise. Po, may lugar na inihanda po ang Diyos para sa kanyang mga anak. Po, hindi po, ang tituloy po rito, hindi po yung ngayon din na bibigay ka ng magandang buhay. Ngayon din, ililigtas kita dyan sa krus. Ngayon din, hindi ka mamamatay dyan at magkaroon ka pa ng pagkakataon para gumawa ng mabuti. Hindi po ganun. Ang pinangako po ng Panginoon is yung heavenly things po, no? Yung sa kalangitan po. At ayun po, yung assurance po na talagang sa langit po tayo mapupunta. So yung kaligtasan po natin, once na tinanggap po natin yung Panginoon Jesus, ay mananatili na po sa atin yan. Hindi po tayo pwedeng tumanggap sa Panginoon, magsisi ng kasalanan, tanggapin ng Panginoon Jesus. Then pag nakagawa ng kasalanan, tumanggap ulit tayo. Hindi po gano'n. Kumbaga, once lang po ginagawa ng isang tao yan sa buhay po nila. So, ang buhay po natin dito sa mundong to ay pansamantala lang po. Mabilis lang po ang buhay. Minsan po, hindi po natin expected yung kamatayan sa buhay po natin. Minsan marami pa po tayong mga plano eh. Next week, next year, paglaki ko, ganito. Pero may mga tao po na hindi na po umaabot sa pangarap nila or sa mga plano po nila sa buhay. So yung kailangan po nating pagtuunan ng pansin is yung paraiso po na pinapangako po ng Panginoon, which is yung buhay na walang hanggan po sa langit. So yun po, meron po illustration. So dahil nga po yung buhay po natin dito, pansamantala lang, parang yung mga construction worker po na may project sa malayong lugar. O parang ganun po. So dahil malayo po, stay in po sila doon, may project po silang kailangan tapusin. Then after po ng project po na yun, then uwi na po sila sa kanilang bahay po nila, no? So ganun din po sa atin. So meron pong may plano po or may trabaho po tayo sa lupang, sa mundong to. So parang stay in lang po tayo dito eh. Then after po ng work po natin, ano po ba trabaho natin? Which is yung pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, diba? Pag-share ng gospel, ng kaligtasan. Then after po nun, diba? Yun lang, yung bahay po na uwian natin is yung langit. Ayun po yung tunay na tahanan po natin. So, ayun po, tapos na po. So yung talata po ito ay malinaw po na mensahe na pag-asa po sa Panginoong Hesus. Hindi po sa ibang bagay. So, na kahit gano'ng kabigat po kasalanan natin, kahit gano'ng katagal na napalayo sa Panginoon, hindi pa po huli ang lahat. Katulad po ng magnanakaw po na yun, na huling hininga, naligtas po siya ng Panginoon. So yun po, meron po mga katanungan na nilagay po dito. So, handa po ba tayo tanggapin si Jesus sa buhay po natin? Kung ngayon po yung huling araw natin, katulad po ng magnanakaw ngayon, sigurado po ba tayo na makakasama po natin yung Panginoon Jesus sa langit? Sigurado po ba tayo na doon po yung puma natin? So, hihintayin pa ba natin na matulad tayo sa isang magnanakaw na kaysa tayo lalapit sa Diyos kapag nasa huling araw na tayo ng buhay natin? So, yun na po. Yung magnanakaw po na ito, wala na po siyang sa buhay niya, wala siyang kinabukasan eh. Naaasahan eh, kasi kamatayan niya yun. Pero, binigyan po siya ng Panginoon ng pagkakataon na yun para makasama si Jesus. So, yun po, tayo po, kailan po
kahit tayo lalapit sa Panginoon, po, hingin ng tawad, ibigay ang buhay natin para po sa Kanya. No? So, yun lang po. Salamat po sa